Eto, nako, pahiya. Ito pong si Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. At dahil siya po ay nakikisakay ditong si Yusek Castro kay Ombudsman Boying Remulla. At ngayon, ang binabanggit kasi niya ay bakit parang tinulugan daw po ng 3 taon itong kaso ni Senator Joel Villanueva. Kasi mula 2016, nailabas po ni Ombudsman Conchita Carpio Morales itong desisyon na kung saan ay pinadidismiss ito pong si Senator Joel Villanueva. At nangyari ang nasabing kaso noong siya ay congressman pa party list congressman. So, pero dito ay talagang makikita niyo na kulang sa pagre-research ito si Yusek Castro na kung saan ay atat na atat. At para magbigay ng komentaryo, magigesto siya sa television, dapat nagre-research ka na mabuti at bago ka magbigay ng anumang pahayag. Dito mga kababayan ay sinasabi niya na tinulugan daw ng ombudsman mula 2016 nung nailabas ni Ombudsman Conchita Carpio Morales yung kaso, tapos 2019 nagdesisyon ito pong si Ombudsman Samuel Martires. Hindi po nagre-research ito pong si Yusek Claire Castro na naupo bilang ombudsman ito pong si Justice Martires ay noong 2018. Yusek, mag-research ka naman. Okay, may mga staff ka dyan sa Malacanang na utusan mo naman para hindi ka magmumukhang tanga o kulang sa kaalaman, di po ba? Kasi nag-retire si Ombudsman Conchita Carpio Morales 2018, tapos pumalito si Ombudsman Samuel Martires 2018. So lumilitaw nung 2019 niya nadesisyonan. So halos 1 taon ay napag-aralan yung kaso, mga kababayan. So ito pakinggan natin. Ito hindi ko alam ano ba tawag dito, fake news o kulang po sa kaalaman. Ito pong si Yusek Claire Castro. Yung kanya pa namang advokasya sa fake news. Siya na fake news siya rito. Dahil ang sabi niya, 3 taon daw na tinulugan yung kaso ni Ombudsman Martires. 2018 na-appoint itong si Ombudsman Martires at 2019 lumabas ang desisyon. Ito, panoorin natin. Ito kulang po sa kaalaman. Yung mga pahayag paliwanag ni Yusek Claire Castro na parang talagang, kasi nakikiayon ito Okay, Ombudsman Boying Remulla. Na nakuryente rin itong si Yusek Claire Castro, di ba? Parang si Ombudsman Remulla, nakuryente na hindi niya alam, na-dismiss na yung kaso ni Senator Joel Villanueva. Ito namang si Yusek Castro ay hindi niya alam na na-appoint lang naupo sa pwesto bilang ombudsman si Martires noong 2018. Kasi biniling niya 2016, 17, 18, 19. So halos 3 taon daw. 3 taon daw na tinulugan ang nasabing kaso. Ito, panoorin ninyo. Ito pahayag ni Yusek Claire Castro at mamaya ay merong sagot dyan. Itong si dating Senate President Franklin Drilon kung bakit hindi po inaksyonan ng Senado itong kaso ni Senator Joel Villanueva. Pero ito muna, panoorin nyo. Ito kulang sa kaalaman yung pahayag ni Yusek Claire Castro. Ito po. Nangyari kung meron ng resolution to file the criminal case, ba't hindi siya sumampa sa Sandigan Bayan? So, dapat ito maaral sa ombudsman. Nag-MR yung kasi, no? Oo, kasi dapat, ba't umabot ng 2 taon, 2019, nag-grant yung motion for reconsideration. Ibig sabihin, 2016 na-file yung motion for reconsideration, 2016, 17, 18, 19, almost 3 years. Natulog. Saka pa lang nagkaroon ng decision si Ombudsman Martires. Natulog. Natulog. Yan po, At binabanggit ni Yusek Claire Castro na, 3 taong tinulugan ni Ombudsman Samuel Martires. Yung nasabing kaso, 2016 kasi ay nagdesisyon si Ombudsman Conchita Morales. So, 2016, 17, 18, 19. So, 3 taon. 2018 na-appoint. Talaga naman, kuminsan talagang masyado kang apurado. At talagang ang iyong kaisipan ay talagang, di ba, hindi bukas. Dahil sabi mo, ito, nasa oposisyon itong si Villanueva. Talagang puro ganun lang mga kababayan. Kulang po sa
pagsusuri. Alam niyo ho ngayon, napakadali na ho ngayon, magre-research ka na lang eh. Google mo lang eh. Or GPT o ako naman, di ba? Tapos pagkatapos yan, i-double check mo sa records, di ba? May stop ka naman eh. Yun ho, kaya di ko alam kung ano mangyayari dito po sa ating gobyerno. Birin mo, Palace Press Officer, lumilito ng tagapagsalita ng Pangulo, kulang po sa kaalaman. Yung simpleng-simple lang ho ito. Kung kailan ba na-appoint itong si Ombudsman Martires, 2018, binibilang niya 2016. Ito pa. Kasi sabi niya, dapat imbestigahan yung kaso na yan dahil sa bakit ganon na natulog daw po ng 3 taon tapos hindi raw po na-aksyonan at hindi natanggal ito pong si Senator Joel Villanueva. Eto, Attorney Claire at sa mga sa kampo dyan ni Ombudsman Boying Remulla, sabi po ni dating Senate President Franklin Rilon, yung dito ho, ang sabi niya ay napakalinaw po sa ating saligang batas. Sabi niya, it is very clear under the Constitution and the Ombudsman Act. Yung mismong batas na nag-create dito po sa Ombudsman. Ito ho. Kasi yung Ombudsman nasa Constitution mismo yan. Ito that the Ombudsman has no jurisdiction over members of Congress. Ibig sabihin ng members of Congress, yung mga kongresista at senador. So maliwanag ho ito, mga kababayan. Ito, pakinggan ho natin para masoplak ng todo-todo. Ito pong si Claire Castro na parang nanguurot pa. Hindi, sige, dapat imbestigahan yan. Ayan, sabi, walang jurisdiction. Ito pong Senado o ang Ombudsman sa Senado, sa mga senador at kongresista. Ayan, maliwanag. Pakinggan ho natin, panoorin natin yung paliwanag ni dating Senate President Franklin Rilon. Ito po. It is very clear that under our Constitution and the Ombudsman Act, the Ombudsman has no jurisdiction over members of Congress. You may not like that rule, but that's the rule in our Constitution, that members of Congress can only be questioned in the Senate or in the House. What are you suggesting? What are you suggesting? I am not suggesting anything. That's the reason why the Senate at the time did not favorably act on the recommendation or on the dismissal order, because the legal counsel of the Senate in a memo said that they have no jurisdiction over senators. And I think Tito Soto was then the majority leader and brought this before the plenary. And indeed, as a lawyer, when I was reading the Constitution, really, the Ombudsman has no jurisdiction over senators and Congress. Yan po ang pahayag, maliwanag po, no? Sabi po ni dating Senate President Rilon, ito ho, abogado ho ito, mga kababayan, at matagal na naging senador. Yan po, nakalagay po sa ligang batas, sa 1987 Constitution, na wala hong disciplinary power ang ombudsman sa mga senador at kongresista. Yan po, napakalinaw po, nasa saligang batas. So ano masasabi ngayon? Auntie Claire, yung si Claire Castro, yung binabanggit mo na 3 taong tinulugan ni Ombudsman Samuel Martires, yung nasabing kaso, at 2018 lang ho na-appoint bilang ombudsman, hindi ka nag-research. Tapos, yung binabanggit mo na parang gusto mong pang-intrigahin na dapat na-i-file na sa Sandigang Bayan agad itong kaso, etc. etc. Paano mo may file? Inano nga? Ay nag-motion nag-file ng motion for reconsideration yung kampo ni Senator Joel Villanueva, di po ba? So kapag nag-file ka ng motion, mag-antay ka lang kung ano magiging aksyon. Kasi hindi naman magiging final and executory yung kaso. At ombudsman naman parang fiscal ho yan, prosecutor. Naghanap lang ng probable cause para kung may sapat na basihan ay isasampa sa korte sa Sandigang Bayan. Yan po ang papel ng ombudsman. Yun talagang si Yusek Claire, abogado ko pa naman. Ako hindi ako abogado Ako po isang broadcast journalist, pero bago tayo magsalita, bago tayo magkomentaryo, talagang nagre-research po ako.
Kasi mahirap pong mapahiya. Na bagamat hindi ako abogado, ayan, sinasabi ko, hindi ako abogado, pero talagang minsan, dito po sa atin, no, kahit na abogado pala, hindi mo pwedeng gawing sandigan na lahat alam niya. Pero yung mga ganito, kahit di ka abogado, magre-research ka lang O, kuha mo na yung tama At ako, bukod sa pag-research, mga kababayan, ay kumukuha rin ako ng mga legal opinion na mga bihasa. O katulad itong dating Senate President Franklin Drilon, dating presidente po ng Liberal Party, na kung tutuusin, pwede siya umatake dahil sa, di ba, yun ho, mga kababayan, pero sabi niya, yan po ang nasa saligang batas wala pong jurisdiction ang ombudsman para disiplinahin ang sino mang miyembro ng Kongreso, 2 kapulungan ng Kongreso, yan po yung mga kongresista at mga senador. Maliwanag na ho yan, mga kababayan. Sana paminsan-minsan, Yusek Claire Castro, kung kayo po magpapa-interview, mag-research muna kayo, di po ba? O kung hindi kayo sigurado, ay wag na kayo sumagot. Di po ba? Nagbilang ka pa, 2016, so 2017, 2018, 2019, 3 years na natulog. 2018 na-appoint si ombudsman, si Samuel Martires. Mas talagang, ewan ko lang kayo ho, mga kababayan, anong masasabi niyo rito kay Yusek Claire Castro? Parang talagang yung mga nagkakasalabat-salabat yung mga nangyayari dito po sa ating gobyerno, mga kababayan, di po ba? Okay, so magbigay na po kayo ng comment at kung ano masasabi niyo rito. Sa maliwanag, ang sabi po ni dating Senate President, abogado po ito, ay sabi niya, walang jurisdiksyon ang ombudsman para disiplinahin ang senador at kongresista. At linawin ho natin kay Yusek Claire Castro na si Ombudsman Samuel Martires ay na-appoint na ombudsman noong 2018. So, 2019 niya na ilabas yung desisyon sa motion for reconsideration ni Senator Joel Villanueva na kung saan ay na-dismiss po yung kaso.